Merry Christmas, water signs! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang kapalaran mo gamit itong tasa reading. May mga water signs na mas maigi na huwag pagsabayin yung dalawang bagay. Hindi ito makakabuti sa mental health mo. Maybe dahil sa ipinapakita rito na wala kang choice kundi pagsabayin yung dalawa dahil nasimulan mo na. Pero soon, makakapili ka na ng career na alam mong ito yung gamay mo na or may mas kalakihan na kita. May posibilidad na pareho kayo nagwo-work ng person mo o kaya meron kayong negosyo na pinapatakbong dalawa. At soon, isa na lang sa inyo yung magmamanage nito. Sa umpisa medyo mahirap, pero magiging maganda pa rin yung daloy. Unti-unting magiging maganda yung kita. At saka pinapakita rito sa tasa na ikaw at ang person mo, yung kahit na busy kayo, yung pagmamahalan nyo ay nananatili. Kumbaga, nagtutulong kayong dalawa. Meron ding person na nag-iisip sa mga bagay na gusto niya, nakakapagpasaya sa kanya, at saka nag-iisip ng mga pangarap. Pero hindi lang ito basta pangarap, kundi gagawin mo itong makatotohanan. At ito talaga yung minamanifest mo na magkaroon ng maayos, tahimik at yung magandang buhay. Kung meron kang connection sa mga katrabaho mo o kaya sa boss mo or ang ilan sa inyo nag-apply ka ng trabaho, makaka-receive ka ng yung bang news, letter o kaya messages. Kasi may mga water signs na ang ilan sa inyo nasa ibang bansa ka, dun ka mas nakahanap ng stable na trabaho. Nasa ibang bansa ka man or nasa bansa natin ay makakamit mo pa rin kung ano yung minamanifest mo. Pero sign ito na kapag meron kang nakakamit, huwag mo tong aabusuhin. Hindi lahat ng nalalaman mo o naiisip mo ay makakatulong sa kapwa mo. Ang iba, dadamdamin nito kahit tama ka. Importante yung boundaries at saka respeto sa kapwa mo. Pwede kasing ikapahamak mo. Kaya kung ano man yung nalalaman mo na hindi naman makakatulong sa career or sa personal mong buhay, i-let go mo. Mas bigyan mo ng pansin yung sarili mo dahil sa merong pabor na kapalaran sa iyo na ibabalita sa iyo. At saka dito sa tasa pinapakita na ikaw at ang person mo ay yung bang nananatiling fresh kung ano man yung sinimulan nyo sa relasyon. May ilan na bukod sa holiday ay meron pa kayong ibang isi-celebrate. Pwedeng birthday o kaya anniversary o kaya yung natural na ginagawa nyo as a couple na magkaroon ng time together. May ilan din sa inyo na nakatapos na o mapagtatapos mo na ng pag-aaral yung anak mo. At ito yung isa sa dahilan kaya sineseryoso mo yung trabaho mo or mas naghahanap ka ng dobleng kita or stable na kita. At saka napaka-positibo mong tao. Hindi mo dinaramdam yung mga negatibong naririnig mo pero meron pa rin talagang person na hihilahin ka pababa. At kahit ganito itong person na ito or meron pang iba, pakinggan mo lang. Pero wag mong tularan or sundin kasi may sarili ka namang isip at saka sariling diskarte. Kung meron kang alagang hayop, hanggat maaari ay
huwag mong kalimutan na mapabakunahan. Kasi guys, obvious naman kasi hayop pa rin naman siya. Kaya posibleng mangagat siya. Yung atensyon dun sa hayop, importante. Para hindi siya may stress. Gamit naman ng tarot cards, alamin natin kung ano yung energy mo bago matapos ang taon na ito. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Queen of Swords, Eight of Swords, the Hierophant in reverse. Sa tasa reading, pinakita na rin ito. Pinapakita rito na marunong kang umunawa at saka maasikaso ka. Pero syempre, tinatamaan ka rin naman ng kalungkutan. May mga sitwasyon na hindi mo kayang harapin. At ang bukod tangi mong naisip para matapos itong nangyayari o nararamdaman mo ay yung unahin yung sarili mo. Mas paiiralin mo yung sarili mong desisyon or yung gugustuhin mo na mamuhay mag-isa. Sa career o negosyo, ginagawa mo ng pulido yung trabaho mo. Pero meron kang desisyon na gagawin na ang ilan sa inyo ay magpapalit ng trabaho o kaya ng negosyo. Dalawang cards na yung nagsasabi niyan kasi gusto mo na ikaw yung mag-control ng buhay mo. Ang suggestion ng mga cards ay huwag paapekto sa emosyon at saka maging mahinay sa mga bawat desisyon. Single ka man or nasa relationship, mas pairalin ang self-love. May mga issue sa sarili na ikaw yung makakapagpa-gaan or resolba. Ang ilan na nasa relationship, nagkakaroon kayo ng problema ng person mo at kailangan nyo ng marriage counseling. At saka sa relationship, yung kayong dalawa lang talaga yung dapat mas nag-uusap at pinagkakatiwalaan yung isa't isa. Itong The Temperance ang nagsasabi na merong challenges na darating sa buhay mo pero nangyari na ito dati. Kaya kung ano yung mga lesson na natutunan mo sa past ay magagamit mo. Hindi ka na mahihirapan sa solution. At saka, itong Ace of Wands ang nagsasabi na pagkatapos mo mapagdaanan yung challenges na darating ay merong opportunity, magandang opportunity na gustong-gusto mo talagang gawin. Maybe ito yung pangarap mo na magkakaroon ng katuparan pero wag mong sasayangin yung energy mo sa sitwasyon na alam mong hindi naman kailangan sobrang pagtuunan ng pansin. Kasi yung solution sa problem mo ay kusang darating. Para sa ilang single, nahihirapan ka pang magtiwala sa kapwa mo. Pero hindi ka masyadong nagfo-focus dito kasi happy ka naman na single ka. Seven of Pentacles, the Justice, Ace of Swords. Itong mga cards na ito, nakatatlong cards ka na pinagsusumikapan mo na magkaroon ng katuparan yung goal mo. Ang ilan sa inyo minamadali mo na yung trabaho mo kasi gustong-gusto mo nang makapagpahinga.
Pero base sa cards, tuloy-tuloy pa rin yung mga magandang oportunidad na darating sa iyo sa karir mo o kaya sa negosyo. Magkakaroon ka naman ng holiday, makakapagpahinga ka, pero ibalanse mo yung mga gawain mo para hindi ka makaramdam ng stress at saka ma-enjoy mo yung trabaho mo. Lalo na't nakatatlong cards ka na magkakaroon ng katuparan yung minamanifest mo or dreams. Sa financial, maganda yung magiging pasok ng financial sa iyo. Ang advice ng mga cards, kailangan naka-budget o kaya nababalanse mo yung mga finances mo. Kasi may ilang water signs na makakalimot yung bang marami kang magagastos. At saka magkaroon ka man ng issue sa financial, maaagapan mo ito. May mga ilang water signs na meron kang negosyo kaya ito yung pagkakagastusan mo dahil sa marami kang idea na naiisip. Para sa ilang single, hinihintay ng universe na magkaroon ng healing sa iyo. Kasi nakadalawang cards ka na may mga water signs na ang ilan sa inyo, ito pa rin yung gumugulo sa isip mo, yung nangyari sa nakaraan. Yung bang kapag may potential person, naiisip mo agad yung nangyari sa iyo sa nakaraan or nahuhusgahan mo yung person na hindi siya magseseryoso. Itong additional card na Page of Wands ay mas i-welcome mo yung mga bagay na gusto mo at saka mas positive. Makakatulong sa iyo yung mag-change ka ng direction o kaya yung mga bagay na hindi mo pa nagagawa. Lalo na sa feelings, mas maging open at honest sa mga taong mahal mo. Itong Six of Cups naman ay pinapayuhan ka na maghinay-hinay sa mga decisions mo or choices, pag-isipan mong mabuti. Nakadalawang cards ka na okay lang kung magbago yung isip mo or mag-change ka ng direction na tingin mo parang hindi naman para sa iyo. Nakadalawang cards ka na merong talagang sitwasyon na mauulit. Pero masusuri mo ito ng maigi bago pa lumala yung sitwasyon. Hindi madali yung pagbabagong i-a-apply mo sa buhay mo, pero ito yung isa sa magiging dahilan para may cycle na matapos at may cycle na magsimula ng mas positive. Para sa ilang single, yung bang tinutulungan ka ng spirit guide mo na para maunawaan yung mga bawat sitwasyon na nangyayari sa buhay mo. Kaya kapag ready ka na, meron na ulit bagong potential person na darating. Lalo na kung gusto mong ma-experience muli ang love sa buhay mo. Ito muna yung alamin natin yung message ng mystical cards sa iyo. Itong contentment ang nagpaparealize sa iyo na lahat ng ninanais mo ay nagkaroon ka na. Kasi hindi ka naman humihingi ng sobra para sa sarili mo. Nagugulat ka na nga lang din kung bakit sumasapat yung mga kailangan mo at saka dumarating sa iyo. Itong empowerment naman ang nagsasabi na mas lalo ka pang nagiging malakas, matatag, confident, at saka mas nakokontrol mo na ng mas maayos yung buhay mo. Maybe dahil sa may mga sitwasyon na feeling mo nakulong ka.
at ngayon ka nakakaramdam ng kalayaan. Para sa ilan na nasa relationship ay pareho kayo ng goal ng person mo. Pwedeng pinag-uusapan niyo yung patungkol sa pag-aaral ng mga anak, ang ilan naman patungkol sa bahay or sa sasakyan, patungkol sa pamumuhay niyo. Pareho niyong inaayunan yung bawat suggestion. Merong harmony at saka equality sa relasyon niyo. Pero kung sa relationship ang ilan sa inyo hindi naging maganda ang takbo ng relasyon niyo, yung karma ang kikilos para sa iyo. Kahit hindi mo to hintayin. Good man or bad ang nagawa mo. Queen of Cups, Three of Wands, Two of Swords. Pwedeng ikaw ito, yung person mo, or family member na tahimik, pero maraming iniisip. Posible rin na ang ilan sa inyo nasa ibang bansa ka or iniisip mo na makapag-abroad. Hindi naman talaga ito yung pinapangarap mo noon, pero dahil sa pangangailangan, nagawa mo or iniisip mo. May mga water sign na ang ilan sa inyo nag-iisip ka kung mag-abroad ka ba, ang iba naman ay kung kailan titigil para magstay na sa bansa natin. Sa kalusugan, mas pairalin yung healthy changes na maging komportable at i-enjoy mo yung buhay mo or ginagawa. Ang ilan sa inyo nangangako ka sa sarili mo na magda-diet ka na or magkakaroon ng personal health goal. Pero base sa mga cards ay naaapektuhan yung kalusugan mo ng stress at saka ng emosyon mo. Magagawa mo naman yung gusto mong mangyari pero hindi agaran. Para sa ilang single, meron ng meaningful na relasyon na darating sa iyo. Pero sa ngayon, hindi mo to napapansin kasi mas focus ka sa personal life mo. At kapag napansin mo naman ito, dito maguguluhan yung isip mo kung ano yung gusto mong i-priority. Sa relationship naman, okay naman yung relationship nyo ng person mo. Pero may mga maliit na issues na hindi mo nasasabi sa person mo or dinaramdam. At ito yung gumugulo sa isip mo. At ang suggestion ng cards, pwedeng hayaan mo na lang ito o kaya ay sabihin mo ng mahinahon sa person mo para magkaroon na rin ng healing sa isip at puso mo. Itong Page of Pentacles naman ang nagsasabi na magpatuloy ka, na mag-focus sa mga goals mo, ano man yung mga problemang dumarating sa iyo. Meron kang kalayaan na magdesisyon or mag-isip para sa sarili mo. Maganda pa itong card mo, Ace of Cups. Ibig sabihin, naka-4 na cards ka na kahit na anumang trials ang kaharapin mo, ay masusolusyonan mo. Meron kang kakayahan na baguhin ang sitwasyon or magdulot ng positibong pagbabago.